COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch, ang mga vaccine arrivals sa bansa at iba pang balitang bakuna. Gayon din ang binabantayang Delta at Delta Plus variants sa bansa, ang pagdedeklara sa NCR bilang low-risk area at ang pagbaba ng mga kaso ng COVID sa buong mundo. Makikilala rin natin mamaya ang tampok na Frontliner of the Week na nakausap ni Joy Kawayan Combatier. Mayroon ding special report si Mari Boyles Aragona tungkol sa mga agam-agam ng ilan tungkol sa pagluluwag ng mga public health guidelines. At makakarinig din tayo mula kay FEBC Philippines President Dan Andrew Cura ng isang pagbubulay tungkol sa muling pagbubukas ng pintuan ng mga simbahan. COVID-19 Watch. Nagpaalala ang isang infectious disease expert sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang mahigpit na pagbabantay at magpabakuna na laban sa COVID-19 sa harap ng panibagong mutation ng mas nakakahawang Delta coronavirus variant na sumulpot sa India at sa iba pang mga bansa. Ayon kay Dr. Ront Jean Solante, more fit ang Delta Plus na makapasok sa cells ng tao. Ibig sabihin, mas madalian yung mahawahan ng Delta Plus ang mga tao na hindi sumusunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng face mask, pag-obserba ng physical distancing at pag-iwas sa enclosed spaces. Hinimok din ni Dr. Solante ang publiko na magpabakuna na laban sa COVID sa lalong madaling panahon. Kanyang idinagdag na dapat pa ring obserbahan ang public health standards kahit bakunado na ang isang tao. Sang-ayon aniya sa inisyal na pag-aaral, pwedeng makahawa ang Delta Plus ng mabilis kahit nasa kaunting amount ng virus. Nakapagtala ang India ng hindi bababa sa 22 kaso ng Delta Plus na mutation ng Delta variant. Ito ang itinuturong dahilan ng surge sa India noong Mayo. Mabisang panlaban sa mabagsik na Delta COVID-19 variants ang mga bakunang AstraZeneca at Pfizer. Pinag-aralan sa United Kingdom ang kakayahan ng antibodies sa blood samples na mapuksa ang Delta at Kappa variants na mga fully vaccinated na ng dalawang nabanggit na bakuna. Dahil dito napagpasyahan na iba yung isulong ang pagbabakuna gamit ang AstraZeneca at Pfizer. Ang resulta ng pag-aaral ng Oxford University researchers ay nailathala na sa journal na Cell. Sa isang pagsusuri pa ng Public Health England, lumabas noong isang linggo na ang bakunang gawa ng Pfizer at AstraZeneca ay may hanggang lagpas 70% ng proteksyon para hindi maospital ang isang COVID-19 patient na dinapuan ng Delta variant. Higit pa sa sapat na mga bakuna laban sa COVID-19 ang matatanggap ng Pilipinas. Ito ang tiniyak ni Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez, sa harap ng pagdating sa bansa sa June 27 ng Moderna vaccines. Ayon kay Romualdez, kung noong una ay nagkaroon ng delay sa delivery ng mga bakuna, maasahan naman anya sa mga susunod na buwan ang pagdating ng napakaraming bakuna kasunod ng paglagda ng pamahalaan sa supply agreement para sa 40 million doses ng COVID-19 vaccine na Pfizer-BioNTech. Sinabi pa ni Romualdez na nakatakdang tanggapin ng Pilipinas ang unang batch o 20 million doses ng Moderna sa June 27. 13 million doses nito ay mapupunta sa gobyerno para ipamigay sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa matataas ang COVID infections. Sa pribadong sektor naman mapupunta ang natitirang 7 milyong Moderna doses. Tatanggap din ang bansa ng 40 milyong doses mula sa Pfizer at karagdagang 44 million doses mula sa COVAX Vaccine Sharing Facility.
Patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila na maituturing na sa low risk. Ayon kay Department of Health Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman, nakapagtala na lamang ang Metro Manila ng average na 685 na mga bagong kaso mula June 16 hanggang 22, na mas mababa sa average na 825 daily new cases noong June 9 hanggang 15. Dahil dito, ang Metro Manila ay mayroon na lamang average daily attack rate or ADAR na 5.7 na kaso kada 100,000 populasyon, hospital occupancy rate na 36.29% at ICU utilization rate na 45.83%. Anya, nananatiling nasa high risk naman ang Region 6, 11, 12 at ang Caraga dahil sa patuloy na naitatalang mga bagong kaso ng COVID. Umabot anya ang ADAR ng Caraga sa 9.95 cases per 100,000 population, 8.83 sa Region 6, 8.16 sa Region 11 at 7.01 sa Region 12. Ang iba pang mga lugar sa bansa na may mataas na ICU utilization rates ay ang Zambales, Tarlac, Pampanga, Misamis Occidental, Oriental Mindoro at ang Benguet. Patuloy namang bumababa ang mga kaso at bilang ng mga nasasawi dahil sa COVID-19 sa buong mundo. Ayon sa report ng World Health Organization mula June 14 hanggang 20, mahigit 2.5 million ang new weekly cases at mahigit 64,000 naman ang death toll globally. Ang new cases ay bumaba ng 6% at 12% naman ang nabawas sa bilang ng mga pumanaw kumpara sa nagdaang linggo. Ayon sa WHO, steady rin ang numbers sa Americas at Western Pacific regions habang napansin ang pagbaba ng new cases sa Southeast Asia at European regions. Napuna naman ang pagtaas ng mga kaso sa African region. Ang ating frontliner of the week ay si Jose Luis Ignacio, Head Housekeeper sa Housekeeping Department ng Zampen Medical Center sa Zamboanga City. Miyembro rin siya ng vaccination team doon. At para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatier. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga nasa housekeeping department ng bawat ospital. Sinisiguro nilang mapanatili ang kalinisan sa ospital at disinfection ng bawat kwarto. Ibinahagi ng ating frontliner of the week na si Jose Luis Ignacio, housekeeping supervisor ng Zampen Medical Center sa Zamboanga City, ang kanyang karanasan bilang frontline worker. Actually, I started as a frontliner sa isolation facility sa Lantaka, Eco Zone. Ito ang pinaka-number 1 namin na facilities ng mga quarantine. Nag-serve ako doon ng 1 year and then last January, nag-resign ako, nag-transfer ako dito sa Zampen kasi nga kulang sila ng and then marami naman doon sa city. So, under ako sa city and then nag-transfer sa private. So, nag-start ako sa Zampen since January. Ganun pa rin head ng housekeeping. Ang trabaho ko, responsibilidad ko talaga, yung how to disinfect, yung mga rooms na may positive patient na lumabas, kailangan yung mga tao ko, marunong sila mag-disinfect and the proper use of PPE. So every part of the hospital should be treated as infectious. We have to disinfect every now and then. Kailangan hands-on talaga ako sa mga tao ko. Tinitignan ko kung tama yung ginagawa nila kasi isang pagkakamali ang virus hindi nagsasabi, "Oy, sorry, nagkamali ako," di ba? So kailangan po, like for example, mayroon po tayong discharge na positive patient yung room. Kailangan bago pumasok, kailangan muna nila i-disinfect. So naka-PPE sila or yung level 3 lang, pwede na rin kasi wala na yung patient. And then 24 hours airing po natin ginagawa. Pero minsan, pag puno na talaga, wala po tayong choice na disinfect agad, disinfect and then linis na lang agad. Anyway, yung papasok doon, same pa rin positive. So, pero pag yung may time pa po kami, for 24 hours talaga ang protocol na kailangan, i-airing talaga yun siya bago pumasok. So after that, cleaning, scrubbing from ceiling, walls, down to the floor, including mga switches, electric fans, and everything na inside kailangan i-disinfect. Ganun po ang procedure namin. So far, ma'am, as of the moment, 0 po ang janitorial or housekeeping, including yung from yung dati kong trabaho at head ng housekeeping, 0 ang janitor po na nagka-positive.
Ikinuwento ni Sir Luis ang mga hamon na kanilang hinaharap sa trabaho, lalo na kung may mga nae-engkwentro silang pasyente na hindi naniniwala sa COVID-19. Minsan kasi may mga stress din kami. May patients tayo, mga watcher na toxic. Yung ganun, pagpasok mo, kung naka-PPE ka, sasabihin ka nila, wala naman kaming sakit, hindi ako naniniwala sa COVID. So, we have to smile. Kahit na anong sabihin sa amin, no? Sir, bakit kayo nakaganyan na para kayong nandidiri sa amin? Ganun. At so far, we explained well, para hindi po sila ma-offend, kailangan kong kausapin na, ma'am, pasensya na, sorry, gano'n na. Sumusunod lang po kami ng protocol, so sana pareho tayo na magtulungan na lang, gano'n ang sinasabi ko, ma'am. Minsan nga, ma'am, may mga namamatay. Dito rin sa amin, sobrang dami po. Sabi ng mga janitors, ma'am, huwag niyong buksan yung body bag. Kasi minsan, yung mga ayaw maniwala na namatay sa COVID, binubuksan nila yung bag, yung gano'n na. Siyempre, tumatawag kami ng security, minsan police pa. Kasi yung mga janitors ang nandoon, so nakikita nila. So, yung mga gano'n na tao, minsan nagiging aggressive na. So, yun, minsan tumatawag na kami ng police para lang hindi malatnan yung mga tao na nandoon sa paligid. Yung mga watchers, yung mga relatives, nandoon silang lahat. So, kailangan namin i-contain yung area. Naintindihan po namin yun, ma'am. Kasi minsan nga, ini-explain ko sa kanila, ma'am, ako mismo, marami na po akong relatives na namatay sa COVID. Kami mismo, hindi namin mahawakan yung cadaver. Minsan pag yung ililibing na sa mga sementeryo, sumasama kami pero malayo kami sa kanila. Tumitingin lang kami, ganun lang po ang ginagawa namin. So, naintindihan ko po kayo, pero kailangan din natin ng protection yung sarili natin. Noon ay di rin naniniwala sa COVID-19 si Sir Luis, ngunit nasaksihan nito sa mga kamag-anak kung ano ang naging epekto ng nasabing virus. Yung mga hindi pa naniniwala na may COVID po tayo, huwag na po natin hintayin na dadapuan sa pamilya natin. Malalaman lang natin kapag nasa atin na. Kagaya ko po, dati parang may duda din ako. Sabi ko, gawa-gawa lang din. No? Nung natamaan na yung mga family ko, yung relatives ko, kami mismo, nakita namin kung paano, kung ano talaga, totoong na COVID siya namatay. Although mayroon siyang comorbidity, kaso hindi pa siya vaccinated. Nakita ko na yung mga tao na na-vaccinated na, nasusurvive po sila. Nakita ko yung relatives ko na na-vaccinate at saka yung hindi na-vaccinate. So, sobrang dami na. Sa family ko po, 4 na po ang namatay na sa COVID. So, kami mismo, nabantayan namin. So, witness ko talaga yun. So, kung pwede lang po, huwag po tayo magkampante. Huwag po tayong sabihin na walang COVID. Malalaman natin sana na hindi maabot sa kung sino yung sasabi na hindi sila naniniwala. Anyway, yung iba din na kami, kagaya namin, pasensya lang po kung ayaw nilang maniwala, wala po kaming magagawa as long as we follow the protocol. Ibinahagi rin ng ating frontliner ang pinakamalaking leksyon na itinuro sa kanya ng pandemya. Pinaka number 1 lesson na na-learn ko dito, ang patience. Kailangan yung pasensya namin sobrang haba. Kahit na anong katoxic yung patient, yung watcher, even ang mga bosses namin kasi minsan kailangan gawin mo to agad-agad. So, habang may ginagawa ka pa ng isa, so kailangan pagbalik nila, malinis na yung area. Kailangan yung hospital, yung kwarto niya, malinis na agad kasi papasok na yung mga ganong situation. Parang na-okay na lang sa amin, na parang normal life na yun sa amin. Yung mga lesson na kailangan pasensya talaga po. Number 1 na na-learn namin. Sa huli, may mensahe si Sir Luis sa mga kasamahang frontline workers. Sa ating mga frontliners na ngayon, alam ko po kung gaano kapagod yung mga trabaho natin. Kanya-kanya po tayong responsibilidad, kanya-kanya po tayong trabaho like kagaya sa amin. Ang kailangan yung cleanliness, 24 hours duty, minsan perpetual duty. Kapag may kailangan, you have to answer, ganun. Kasi emergency, yun ang trabaho namin. Yung ibang frontliners naman, yung sa security, yung mga kailangan i-check sila, ganyan, minsan nagagalit sila. So kailangan lang natin ng mga pasensya. And be proud na pag may kailangan yung mga tao, tayo ang tinatawagan. So far, meron naman mga marunong mag-appreciate sa atin. Yung mga tao ko, nakakatanggap sila ng mga tips, malalaki din minsan. Yun lang mga bagay na nakakapagsaya, nakakaano ng mga tao yung pagpasalamat nila sa amin. Minsan, hindi mo alam, may mga pasyente na naka-out, at naalala ka, babalikan ka, padalhan ka ng pagkain, anything. Yun, nagpapasaya po sa amin. Kaya, serve lang po tayo, be proud, frontliners. Nararapat lamang na ating bigyang halaga at igalang ang mga sakripisyong ginagawa ng bawat taong naglilingkod ng marangal. Magpasalamat sa bawat serbisyong kanilang ginagawa
at pahalagahan ang kanilang kontribusyon sa lipunan. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Maraming salamat, Joy, at maraming salamat din kay Sir Jose Luis Ignacio. Samantala, patuloy po kaming tumatanggap ng inyong pinansyal na suporta para sa FEBC Ministry. Bisitahin lamang po yung webpage na donatenow.febc.ph o tumawag sa 0947-333-5605. 0947-333-5605 para sa mga detalye. At maaari na rin pong magpadala ng inyong tulong pinansyal para sa ating gawain sa pamamagitan ng GCash. Sa pagpapatuloy ng COVID Watch Weekend, titignan natin kung bakit mayroong ilang nag-aatubili sa pagluluwag ng mga health protocol sabay ng pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Narito ang special report ni Mari Boyles Aragona. Sa gitna ng patuloy na rollout ng pagbabakuna sa iba't ibang panig ng mundo, unti-unti na ring nakikita ang muling pagbubukas ng mga bansang nag-lockdown, ang pagpayag na hindi magsuot ng face masks at ang tila pagbabalik ng buhay sa normal bago kumalat ang coronavirus. Maraming mga tao ang nasasabik na muling makapag-travel, makakain sa labas at makipagtipon-tipon muli sa buong angkan tuwing reunion. Gayunman, hindi maikakaila na marami rin ang nagsisimula ng makaranas ng anxiety o pag-aalala sa muling pagbabalik normal ng buhay. Isang behavioral scientist professor mula sa University of Arizona na si Chris Segrin ang nagsabing normal lamang na dahil sa sobrang haba ng naganap na lockdown ng dahil sa pandemic ay makaramdam ng anxiety ang karamihan at mas piliin na manatili na lamang ang nabuong lifestyle habang nasa quarantine. Tinatayang ang naging experience ng mga tao sa kasaysayan na ito na tinatawag ngayong The Great Pause ay magkakaroon din ng kaparehong epekto sa pananaw at psyche ng isang buong henerasyon, tulad na lamang ng epekto sa mga henerasyong nabuhay habang at pagkatapos ng The Great Depression, World War I at World War II. Kabilang dito ang malaking epekto ng pandemya sa mental health ng nakararami na inaasahang societal effect ng pagkakaroon ng COVID-19. Ngunit ayon sa mga eksperto, mayroong dalawang major anxiety ang kinakaharap sa ngayon. Ang una ay may kinalaman sa social reacclimation at ang ikalawa naman ay may kinalaman sa pagbabalik sa work on-site. Ang unang anxiety ay isang typical na resulta kapag matagal nang hindi nagagawa ang isang bagay. Ang pag-aalala kung paano nga ba gawin ang mga dati ay normal na nakasanayan tulad ng pagbiyahe o kaya naman ay pakikipag-socialize. Ang ikalawang anxiety naman ay malaki ang kinalaman sa pagbabalik ng work on-site. Isang malawak na consensus na ang future ng work ay nasa remote work setup na may ibinibigay na flexibility sa mga empleyado. At nadiskubre lamang ito dahil napilitan ng mga industriya na i-accommodate ang pagkakaroon ng work from home setup. Sa work from home setup, marami ang nakaramdam na nakalaya sila sa ilang aspeto ng corporate culture na nagdudulot ng malaking stress, kabilang ang trapiko at problema sa pagko-commute, ang mahahabang oras ng pananatili sa opisina na umuubos sa oras para sa mga personal na developmental interest at oras sa pamilya, ang hindi maiiwasang career pressure mula sa mga kapwa-empleyado at ang social navigation ng personal na pakikisama sa mga katrabaho na iba-ibang personalidad at pag-uugali. Ang ibinigay ng quarantine para sa marami ay oras upang magmuni-muni, isang bagay na mahirap magawa sa pre-pandemic days dahil sa kultura ng busy productiveness, at marami ang nakadiskubre ngayon na maraming elemento sa corporate culture ang hindi nila nais pang balikan pagkatapos ng pandemya. Habang inaalam pa natin kung ano ang itsura ng new normal, malinaw na ito ay magsisimula sa pagsagot sa tanong na anong mga harmful system noong pre-pandemic ang dapat at willing tayong baguhin sa pagre-reset ng mundo. Para sa FEBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Isa sa mga inaabangan ng marami sa pagluluwag ng mga health restrictions ay ang pagbubukas muli ng mga simbahan. Ano ang mga katanungang dapat bigyang pansin ng mga namumuno sa mga iglesia bilang paghahanda rito? Pakinggan po natin ang inihandang pagbubulay ni FEBC Philippines President Dan Andrew Cura.
Kasabay ng naiulat ng World Health Organization na pagbaba ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID sa buong mundo, may mga bansang nagbukas na ng kanilang ekonomiya, ngunit may mga bansa pa rin na mga hindi pa nakakaluwag hanggang ngayon. Iba-iba rin ang pananaw ng mga simbahan. Ang ilan ay nagbukas na bagamat limitado lamang. Ang marami naman ay pinipiling maghintay pa rin sa mas tamang panahon. Bukod sa usaping pangkalusugan, may mas mabigat pang katanungan para sa mga simbahan ngayon. Nitong nakaraang taon ay lumipat ang mga gawain ng simbahan sa mga online platforms, online na pananambahan at dalanginan, pati na rin ang mga kasalan, burol at counseling ay lahat ay nasa online. Para naging isang uri na lang ito ng palabas na napapanood sa ating mga screen, maging ito man ay sa telebisyon o sa ating mga cellphones. Ang tanong ngayon ay, paano matuturuan ang mga miyembro na ang buhay Kristiyano ay hindi palabas na pinanunood sa screen, kundi pananagutan sa Panginoon at sa isang komunidad? Wika nga ni David Kinnaman, Pangulo ng Barna Group, at ito ang kanyang sinabi, nitong nakaraang taon, hindi lang ang paraan ng pagtitipon ng mga mananampalataya ang nagbago, kung hindi pati na rin ang pananaw nila sa simbahan. Natuklasan ng Barna Group ni David Kinnaman na isa sa 3 aktibong Kristiyano sa Amerika ay tumigil na sa pagdalo ng simbahan at halos 30% ng mga pastor ay nagsabing pinag-iisipan talaga nilang bumitaw na sa pagiging pastor nitong nakaraang taon. Sa Pilipinas naman, hinihintay na lang ang mga simbahan ang go signal ng IATF at balik na sa business as usual at agad nilang gagawin ang mga pagtitipon. Marahil ay dapat isaalang-alang ng mga lider ng simbahan na maraming nagbago na rin ang tingin ng mga miyembro nila sa simbahan sa panahon ng pandemya. Panahon para palalimin ang mga pag-uusap patungkol dito at hindi lang bumalik sa dating mababaw na mga kamustahan. Pag-isipan natin ang mga prinsipyo para sa simbahan ngayon. Ito ang sinasabi ng Hebreo Kabanatang 10, talatang 24 hanggang 25. At sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pabayaan ang pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Mga gawain ng simbahan. Tingnan natin. Sa webinar na The Church in a Post-COVID World, sinabi ni Dr. David Lim, Pangulo ng Asian School for Development and Cross-Cultural Studies, ang patunay ng pananampalataya ay nasa panghihikayat natin sa isa't isa sa pagmamahalan at mabubuting gawa. Ang pagiging paa at kamay ni Jesus sa komunidad. Ang buhay Kristiyano ay wala sa pagtungo o pagpunta sa simbahan at pansariling mga gawain nito. Ang buhay Kristiyano ay ang ating pakikiisa sa bawat kasama natin sa ating komunidad. Mga lugar ng simbahan. Kumakalat ngayon sa social media ang isang cartoon na nakatutuwa na may ipinapakitang usapan sa pagitan ni Satanas at ng Diyos. Ayon sa cartoon na ito, sinabi ni Satanas sa Diyos, "Dahil sa COVID-19, naipasara ko ang lahat ng mga simbahan." Ang sagot naman ng Diyos Ama sa kanya, "Aba, sa totoo lang, nagbukas ako ng simbahan sa bawat tahanan." Pinapakita ng pandemya ang katotohanan na ang simbahan ay hindi isang gusali o lugar lamang. Ito'y ang mga tao ng Diyos. Ang mga tao o bayan ng Diyos ay maaaring nasa iba't ibang lugar. Ito ay nangyayari sa panahon ng pandemya.
Nagtitipon-tipon ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng internet sa kanilang mga tahanan sa halip ng mga pisikal na simbahan. Ito ang pagtitipon na hindi dapat pabayaan. Sa aklat ng mga gawa, tuwing binabanggit ang isang kapulungan ng mga mananampalataya, ito ay nasa pag-iisip ng isang tahanan. Ang mga tao ng simbahan. Dahil sa pandemya, nagamit ng mga mananampalataya ang mga kaloob ng Espiritu sa pagpapalakas at pagpapatatag sa isa't isa anuman ang kalagayan nila. Hindi lang ang ministro o yung pastor na sinasabi na itinalaga at hindi lamang siya ang gumagawa, kung hindi ang mga ordinaryong mananampalataya rin ay maaaring magbasa, magturo, magbigay kahulugan at maglapat ng buhay sa mga aral ng Biblia. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinagbanal at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Hango sa Efeso, Kabanatang 4, talatang 11 hanggang 12. Naway magamit pa ang lahat ng mga kaloob na ito, ang mga kakayanan natin na ito, habang dumadaan ang simbahan sa panahon ng pandemya at lalong-lalo na pag natapos na ang pandemya. Ama naming Diyos, salamat po sa mga kaloob at kakayanan na ibinigay niyo sa bawat isa. Salamat sa pagpapaalala sa amin na hindi isang haligi o isang building ang simbahan. Bagkus ito ay ang iyong mga anak na nagtitiwala kay Kristo Jesus na kanyang hinirang dahil sa kanyang dugo at muling pagkabuhay. Kami ang tunay na simbahan, ang buhay na simbahan na iyong itinalaga. Ama namin, mangyaring kami ay kumilos at gumalaw sa panahon na aming kinaharap. Sapagkat alam po namin, hindi na po magtatagal at alam naming darating na rin ang aming Mesiyas na si Kristo Jesus. Ito ang aming dalangin sa kanyang pangalan. Amen at amen. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Habang hindi pa nawawala ang virus at ang mga variants nito, hingin po natin sa Panginoon ang kanyang patnubay sa pagbubukas muli ng mga simbahan sa kanyang panahon sa paraang makalulugod sa kanya at makapagpapala sa mga mananampalataya. Ako po si Heidi Bernardo Sampang, nagpapasalamat sa inyong pakikiisa sa ating laban kontra COVID-19. Sa pangalan ng ating buong pangkat, kami po ay nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.